Hi guys! Good morning! Magandang umaga, magandang hapon kung nasan man kayo ngayon nanonood. Maayong buntag sa tanan. Welcome back again to our channel. For today's video, gusto lang namin i-share sa inyo yung journey namin, yung PR journey namin dito sa Canada, sa kabila ng lahat ng nangyayari dito sa bansang aming ginagalawan. Ika nga ng karamihan, isa na daw ata kami sa mga masuswerteng temporary foreign workers na nabigyan ng pagkakataon na ma-PR dito ngayon sa Canada. So para sa mga hindi pa nakakaalam ng status dito sa Canada ngayon, mag-recap lang tayo or muli nating balikan ng bahagya yung mga pangyayari nitong mga nagdaang buwan at nagdaang linggo. So ayun guys, ano nga ba yung mga major changes or caps in Canada regarding sa mga temporary residents, specifically sa mga students and TFWs. So una na dyan, they less 10% of the study permit na i-release nila within this year until next year. Meaning to say, ngayong 2024, sinisigurado ng Canada na 485,000 lang ang study permit na i-release nila within Canada. Samantalang sa 2025 naman, ay nakaset lang sila for 437,000 na pwede nilang i-release na study permit. So, ganun na nila hinigpitan yung pagliles ng mga temporary foreign workers na papasok ngayon dito sa Canada hanggang sa susunod na taon. So, ang susunod dyan guys, number 2 changes. As part of the changes in PGWP program, all applicants daw na gustong mag-apply ng PGWP will be required to demonstrate a minimum language proficiency in English or French. Meaning to say, kung isa ka sa mga naging estudyante dito sa Canada at gumraduate ka under university, you need to have at least a CLB 7 daw. Pag sinabing CLB guys, yun yung Canadian Language Benchmark dito sa Canada. It's either SALPIP or IELTS. Kapag gumraduate ka naman ng college, you will have at least CLB 5. This will take effect on November 1, 2024. So lahat ng mga estudyante dito sa Canada na gumraduate, hindi na sila makakapag-apply ng PGWP kung wala silang maipapakitang IELTS or SALPIP. Depends kung gumraduate ka sa university or sa college. So isa yon sa mga paghihigpit na ginagawa ngayon ng Canada. Dati guys, sabi nila, sobrang dali lang daw mag-apply ng PGWP. After mo gumraduate, magsasubmit ka lang ng requirements kapag nakakuha ka na ng letter sa school mo, then pwede ka na makakuha ng PGWP. Ngayon, sobra talagang naghigpit na yung Canada. Number 3 caps or measurement na ginawa ngayon ng Canada. Limiting work permit eligibility later this year to spouses. Master's degree students only to those program is 16 months duration. So you need to have a master degree and 16 months or more dapat para makuha mo yung asawa mo bilang ikaw ay estudyante at para maging open work permit siya or sila. So ibig sabihin nun, hindi na daw pwedeng makuha ng mga student ang mga asawa nila at mag-land dito sa Canada as open work permit kung hindi ka master's degree. At hindi lang yon guys, kahit master degree ka, kung hindi ka umabot yung pag-aaral mo ng 16 months, hindi mo na din sila pwedeng makuha. So, isa yon sa mga paghihigpit na ginawa din ng Canada sa PGWP naman, sa mga students. Ang pang-apat guys na mga caps or measurement na ginawa naman ng Canada, ito panigurado maaapektuhan yung mga temporary foreign worker na kagaya namin na dumating dito sa Canada ng may mga work permit na. Ito naman ay para sa kanila, limiting the work permit later this year in management or professional occupations or in sectors with labor shortages under TFWs. Meaning to say guys, kung dati, as long as your work title ay nasa tier 0, 1, 2, at saka 3, ay pwede mo nang makuha yung asawa mo at pwede silang mag-land dito sa Canada as open work permit holder. Pwede na rin silang magtrabaho kahit na ilan pang employer ang gusto nilang pasukan hanggat kaya nila. But with this new measurement na nilabas na naman ng Canada last September 18, kailangan daw
you are in the managerial position or professional occupations like nurses, doctor, engineer, accountant, etc. or kahit ano pang mga professional works, makikita nyo naman yun guys sa IRCC guideline. Naka-indicate doon kung ano yung mga professional worker ang pwede lang makuha yung mga asawa nila as open work permit. I think it will start on November 1. So, ito masyadong maraming maaapektuhan nito, lalo na yung mga bagong TFWs na kakarating lang dito sa Canada na hindi pa nila nakukuha yung mga asawa nila. Dahil simula ngayong November 1, kung hindi managerial position yung trabaho mo dito sa Canada or hindi professionals, mahihirapan sila or hindi na pwedeng makuha yung mga asawa nila as open work permit. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan itong policy na to. So far ngayon, ito yung inilalabas ng Government of Canada. So bakit nga ba ginagawa ito ng Canada ngayon? In my own opinion, they are blaming the temporary residents here in Canada when it comes to the housing crisis. Kasi guys, sobrang hirap na pagdating sa mga housing dito sa Canada. Ang hirap na maghanap ng bahay, napakamahal ng mag-rent ng bahay kahit apartment lang or condos. Ang dami nilang hinihinging requirement. Ang mahal na din kumuha ng bahay or mag-mortgage ng bahay. So also when it comes to the affordabilities, like yung mga lokal, they are lacking of their job na kasi for them, ang sabi nila, halos nakuha na daw ng mga temporary residents yung trabaho na para sa mga Canadian dapat. So, siguro kaya isa rin ito sa mga pagbabago na ipinatupad ng Canada noong September 18. They also trying to limit those temporary residents, whether you're students or your workers, na makapasok sa Canada since their economy right now ay getting better na comparing to the last 2 to 3 years ago during the COVID. Kasi guys, sa aking pagkakaalam, nangailangan talaga sila ng malaking tulong gamit yung mga TFW para makaahon ng Canada with regards to their economic. So ngayon kasi dahil maganda na yung economic nila, kaya naghihigpit na naman sila at nagbabawas sila ng mga foreign or temporary foreign workers dito sa Canada. Isa din pala guys sa mga caps or measurement na binago ng Canada with regards naman sa mga tourist visa. So they also stopped the process of all tourist visa na mag-convert yung mga permit nila into work permit. So with the help of LAMIA. They still accept tourist visa but not convertible to work permit anymore. Ibig sabihin, dati guys during pandemic, naglabas ang Canada ng policy na lahat ng mga nasa under tourist visa, pag nakahanap kayo ng employer dito sa Canada, pwede siyang ma-convert into work permit. So maghahanap kayo ng employer na magbibigay ng LAMIA hanggang sa kapag may nagbigay ng LAMIA para dun sa mga tourist visa holder, pwede nilang i-convert yun into work permit. They can stay in Canada at meron silang chance na ma-PR. At ang daming gumawa nun, ang daming ganun ang status ngayon. Pero nag-start nung last month, naglabas sila ng policy na hindi na daw or i-stop na ang tourist visa converting to a work permit. So marami na naman ang kababayan natin na naapektuhan, naipit sa desisyon na ginawa ng Canada. Yung number 6 caps naman na ginawa ng Canada, desisyon ng Canada ay yung some of the provinces stop the processing of PR applications. Here in Alberta, the famous pathway that you can be PR is under AOS or Alberta Opportunity Stream. Last February guys, they closed this application process and they open up again, I think July, and then now they give another measurement. So kung dati, after mong maka 1 year, ay eligible ka na makapag-apply under AOS. Ngayon, they changed the rules. Pwede ka pa rin mag-apply naman ng PR under AOS, but you need to have a letter of intent, meaning si Alberta na ang mamimili kung isa ka sa magiging candidate nila for PR. So ito guys, kahit na eligible ka naman na ma-PR dito sa Canada,
Pero dahil nga nagbigay sila ng panibagong measurement na naman, wala na namang kasiguraduhan kung mapi-PR ka or kung mabubunot ka. Kasi nakabase na ngayon sa IRCC or sa Alberta or if you're under AOS, yung pagiging PR mo soon. So, medyo nakakatakot yung ganitong eksena sa Canada dahil kahit eligible ka, mag-aantay ka kung hanggang kailan ka mapipili, 'di ba? Ayun, isa yun sa mga changes na ginawa ngayon ng Canada. At ang pinaka maraming naapektuhan guys sa caps or measurement, pagbabagong major policy changes na ginawa ng Canada is yung starting September 26, no more LAMIA for all TFW who's considered low-wage incomer. So as far as I know, considered kang low-income wage earner kung yung per hour mo ay hindi umaabot sa $27 or depende kung nasaang province ka ngayon. Kasi iba-iba naman low-income wage earner or high-income wage earner ng bawat probinsya. So, maraming mga kababayan natin, lalo na yung mga kasama nating Pilipino, ang maaapektuhan sa pagbabagong ito. Kasi, syempre guys, marami ang nag-aantay na mag-renew ng LAMIA, mag-renew ng work permit, lalo na yung mga na-expire na. Pero kung considered sila na under low-income earner, there's malaki yung possibility na hindi talaga sila magkakaroon ng renewal of LAMIA. So kapag walang LAMIA, walang work permit. So sana wag naman humantong dun sa point na magiging recession na naman yung ending ng karamihan dahil sa ginawang cap ng Canada. So, ayun guys, sobrang nakakasad nga yung mga nilalabas na caps ngayon dito sa Canada. Dala na din siguro ng paghahanda na nila sa darating na election this coming year. They want to prioritize kasi the needs and demands of their countrymen, yung mga Canadians. Madami din ang mga kababayan natin na maiipit sa mga desisyon na inilalabas ngayon sa Canada. Kaya naman, nagpapasalamat pa rin kami ni Aki na PR kami this year. So ayun, nabanggit ko na kung ano yung mga changes, major changes na nangyari sa Canada within this past few months, past few weeks. Ikikwento naman namin sa inyo kung despite of all those changes, gano'n naman kami kasaya, lalo na dun sa mga taong nagbubunyi ngayon na na-PR, kagaya namin. Congratulations! Considered na i-mention ko sa inyo lahat ng mga naging journey namin sa paano kami na PR. Ano yung mga proseso, magkano yung mga binayad namin para ma-PR kami. So yun, I'll give you a brief background of my journey in Canada. I came last May 2022 as TFW or Temporary Foreign Worker under Food Service Supervisor in Tim Hortons. So si Aki, my husband, came April 2023. He also worked in Tim Hortons, as I mentioned in my previous videos, guys, kung napanood nyo na nung in-upload ko. So, January 2023, I already emailed my agency na bigyan ako ng mga list of requirements or any other documents needed for my PR process because we don't want any delayed things. Ayaw namin ng mga delayed na pwedeng mangyari habang nagpa-process kami ng PR. So, ganun ka-advance ko ginawa yung PR namin. Like, mag-1 year pa lang ako ng May, pero by January, nagpa-follow up na ako sa agency namin. We choose to still be with our agency, which is Mercan, kasi nga, as I mentioned also in my previous videos, bayad na namin yung services nila nung nandun pa lang kami sa Oman. Kasi guys, hindi naman kami pinapayagan na ma-process lahat, makalipat papunta dito sa Canada. Dahil yung pathway na kinuha namin under the agency is Temporary Foreign Worker Road to PR. So, bayad na yun hanggang ma-PR kami. So, dahil nga nag-email na ako noong January 2023 sa agency namin, nag-reply din sila kung ano yung possible na pathway na pwede nilang gamitin para ma-submit yung applications ko for PR. So, ito yung mga choices, guys. These are the choices follows. Number 1. So, the number 1 options that they give me is AOS or Alberta Opportunity Stream. Ito yung pathway para sa mga temporary foreign workers who are already working full-time in Alberta and have a full-time job offer
from Alberta employer in an eligible occupation. So ito guys, good for 1 year to. So pag nakapag-work ka na sa Alberta ng within 1 year, you will be candidates for PR under AOS. So candidates must have a positive labor market impact assessment or tinatawag nilang LAMIA. So isa din yun sa mga requirements. Number 2 options na binigay sa akin ng agency is yung EE or Express Entry under Canadian Experience Class. So kapag naka 1 year ka na sa Canada under skilled worker, you are eligible naman din para makapag-apply sa Express Entry. Pero guys, sa Express Entry kasi, ang labanan dyan is about yung CRS score. So, yun. In the Express Entry, there are 3 categories in order for you to qualify. So, number 1 category na pwede kang ma-PR under Express Entry is yung Alberta Express Entry Stream or yung tinatawag nilang AAIP. So, or AINP, sorry. Ito yung gagawa ka ng profile for Express Entry din. Kapag qualify ka, pwede kang bigyan ng province ng additional 600 points para makadagdag doon sa CRS score mo para makapasok ka doon sa draw mismo ng Express Entry. So, isa ito sa pinakamabilis na proseso para ikaw ay ma-PR. Yun nga lang, malaki din ang kailangan ng mga requirements or malaki yung qualification. Sabi ko nga, bago ka mabigyan ng 600 points ng Alberta, kailangan pumasok ka doon sa tamang score or CRS score na hinihingi din ng Alberta. So, pag sinabi ng Alberta na this week, kailangan namin yung tourism and hospitality dahil under doon yung trabaho namin guys, hospitality and tourism. So pag sinabi niyang 350 above na CRS score, magdodraw sila tapos bibigyan kanila ng additional 600 points para makapasok ka sa Express Entry. Pero matagal kong inantay yun hanggang sa dumating yung AOS. So another than that, meron din isa pang Express Entry under Federal Skilled Worker naman. Ito guys, medyo mataas din yung qualification kasi need nila ng CLB7. It's either CELPIP or IELTS and then 1 year experience within the same experience sa loob ng 10 taon. So for example, ang position mo ngayon ay supervisor or managerial position. Dapat yun lang talaga yung trabaho mo. Yun yung previous work mo din 10 years from now. So kung may managerial position ka 10 years ago sa Pilipinas, tapos yun din yung job na in-offer sa'yo dito sa Canada, there's a possibility na maging eligible ka for federal worker. Pero hindi lang doon nagbe-base yun. Kasi maraming category pa na pwedeng mag-add ng points or mag-less ng points sa'yo pagdating sa CRS score. So, yung pangatlong category na pwede mong makuha, pwede mong gamitin para makapag-apply ka ng PR sa Canada is yung another Express Entry under Canadian Experience Class. So, ito yung 1 year skilled experience in Canada. Minimum CLB score noon sa IELTS is just 5 kung supervisor ka. So, syempre guys, yung minimension ko sa inyo, ito ay based lang naman doon sa mga naging experience ko, base sa mga na-research ko, based doon sa job title na meron ako. So, in short, I made my Express Entry account and was eligible for Express Entry under Canadian Experience Class. Na-eligible ako doon, nakapasok ako doon guys kasi nang dahil doon sa 1 year experience ko as a skilled worker here in Canada. I made my Express Entry profile last October 2023. So, here, I keep on waiting and hoping na isa kami sa mga mabibigyan ng 600 points, additional CRS, 600 points dito sa province of Alberta. Though, nauna kong na-submit yung AOS applications ko guys under alberta.ca. So, doon ka gagawa ngayon doon ka magsasubmit ng PR application mo kung gusto mong mag-submit or gamitin yung AOS pathway. Papasok ka doon sa alberta.ca na website. So, nakapasok ako, inayos namin yung mga requirements, and after noon, nagbayad ako ng 500 Canadian dollars, including Aki as my dependent. Right now, I think nasa 800 Canadian na siya. Medyo tumaas na sila eh. So, i-mention ko din sa inyo, what are the requirements na sinubmit namin sa Alberta Opportunity Stream. Your residency status is in Alberta. Meron kang valid work permit under Alberta.
So, kailangan mong isend or submit yung work permit mo. Number 2, you should be working in an occupation that matches previous work experience. Nag-submit lang ako dito ng mga training certificates or certificate of employment ko sa mga pinagdaanan kong trabaho kasi related naman siya sa work na meron ako ngayon. So, isa yun sa mga hiningi nilang requirements sa akin. Sumunod doon ay yung English exam. It's either SALPIP or IELTS. So, kapag supervisor, kailangan lang naman dito sa Alberta ng minimum of 5 for all. Listening, reading, writing, and speaking. So, kung nagbabalak ka na ma-PR under AOS, minimum of 5 na SALPIP or IELTS. Pero kung gusto mo talagang mas mabilis, like express entry, kailangan maipasa mo lahat within 8 above para masabi mo talagang may maganda kang makuhang CRS score pagdating sa express entry profile. So, ano pang mga hiningi nilang requirements, guys? Diplomas. So, nag-submit lang ako ng diploma ko ng high school at saka yung diploma ko ng college. Tapos, 12 months work experience as a full-time in Alberta. So, nagbigay lang sa akin yung employer ko ng, I think, certificate of employment na nagtatrabaho ako under their, you know, under them. And then, yung mga copy ng passport na may mga stamp sa lahat ng page. So, lahat ng may stamp, kailangan mo din isend yun. And then, 2 uploaded PR photos. Meron siyang specifications, guys. You will find it in IRCC website kung anong sukat, anong tamang sukat ng picture na isesend mo. So, importante din yun para hindi ma-reject yung applications nyo. Tapos yung mga original police clearance, guys. For all the countries you have resided for 6 months, kailangan mong kumuha ng police clearance doon. So ako, dahil galing ako ng Oman and I was born in the Philippines, kumuha ako ng police clearance sa Oman at saka sa Philippines. Sa Pilipinas, guys, hindi na ako gumamit ng kahit na anong apps dito sa Canada or hindi na ako nag-contact ng any other people na makakatulong sa akin para makuha ko yung NBI ko ng mabilis. Kinontak ko lang yung ate ko sa Pilipinas, tapos siya na yung nag-encode ng lahat ng details ko. Tapos, sinend ko lang sa kanya yung old NBI ko. Yun na yung pinagayahan niya. Tapos, gumawa lang ako ng authorization stating there na inaalaw ko yung mama or yung papa ko na kumuha ng NBI na ginawa ng ate ko or in-apply ng ate ko in behalf of me. Ayun. Nasa 140 lang yun, guys, kaysa gumastos ako ng 100 Canadian dollars dito. Isa yun sa mga naisip kong paraan para mas makatipid din habang nag-aasikaso kami ng PR application namin ni Aki. Tapos, after nun, pinasend ko lang sa mga kapatid ko. Sabi ko, i-scan, tapos isend na lang sa email ko. Kasi online application naman yung ginawa namin sa PR namin. Kaya okay lang kahit scan, tapos send lang sa email. After nun, syempre kumuha din ako ng police clearance sa Oman, which is kaya mo namang gawin yun through online. Wala pang 5 minutes yun, guys. Na-send na agad sa email namin ni Aki yung police clearance na galing sa Oman. Napaka-high-tech talaga doon. So, nagbayad lang kami ni Aki ng $60 ata per person. Okay? Per clearance, I mean. And then, for Aki naman, nag-submit din siya ng 2 police clearance, which is police clearance niya from Sri Lanka. Nag-apply lang din siya through online website ng Sri Lanka, and then nag-wait siya ng 14 days. Isa to sa mga reason kung bakit medyo na-delay din yung submission ng PR application namin ng 2 months kasi nagantay pa kami ng 14 days bago nakuha ni Aki yung police clearance niya sa Sri Lanka. Although yung sa police clearance niya sa Oman, madali lang namin nakuha yun, 5 minutes lang. So after namin mag-gather lahat ng documents na hinihingi ng agency para makapag-submit na kami ng PR application at alam mo yun, mag-run na yung time. November 2, 2023, I received a nomination letter from Alberta under AOS application. So, nauna akong nabigyan ng nomination under AOS kaysa additional 600 points under express entry. Kasi guys, hindi ganun kataasan yung CRS score ko sa express entry at hindi na rin ako masyadong umasa doon. Nagbaka sakali lang ako na baka medyo bumaba yung draw nung time na yon dahil hindi pa ganun kahigpit. So kaya ako gumawa ng express entry. Hindi ko na pinagawa yung agency ko.
And then, so, naisubmit yung AOS ng July 24, 2023. And then, November, naka-receive kami ng nomination letter. So, July, August, September, October, November. I waited 4 months in order for me to receive a nomination letter coming from Alberta under AOS stream. So, yung next step nun, guys, ay kailangan na naming bayaran lahat ng mga federal fees for PR submission. Ito yung medyo mabigat, masakit sa bulsa kasi pagdating talaga sa PR, guys, you cannot say no when it comes to the federal fees or government fees sa Canada. Although wala na kaming binayaran ni Aki na any payments to our agency kasi we're already paid as I mentioned earlier. So yung next step nun is magbabayad na kami ng federal fees. Magkano nga ba yung mga binayad namin para ma-process yung PR application? So yung processing fee, 850 siya per adult. So dahil dalawa kami ni Aki, it's 1,700. So kapag mayroon kayong kasamang bata, 230 sila per head. Okay, so since dalawa lang naman kami, 850 times 2, 1,700 na agad yun. Okay, and then mayroon silang tinatawag na RPRF, landing fee, which is 515 Canadian dollars per head, per adult. So dahil dalawa kami, that's 1,030. So ito guys, yung PR card, I think ito yon. Tapos, nagbayad din kami ng biometrics fee, which is 85 per adult, or kung you are family of 2 or more, $170 na lang yun. Okay, yung total expenses na binayaran namin ni Aki para ma-file yung PR namin is 2,900 Canadian dollars. So, medyo mabigat, pero for the sake of our PR, you need to find a way. You need to give. Okay? And we already, parang nakaset na yung mind namin na eto talaga yung mga gagastusin namin bago kami mag-PR. So, kailan na-submit yon? Our PR application submitted January 4, after we received the nominations and after we paid the government fees. Totally na-submit lang yung PR application namin noong January 4. So, 2 months ang nakalipas simula nung nabigyan ako ng nomination. So, medyo na-delayed kami ng 2 months bago na-submit yung application namin for PR. After all the follow-ups to my agency, kahit Christmas pa yan or New Year, I do follow-up para lang talaga ma-submit nila yung PR application namin. Since I got the nomination nga, November 2 pa. So, 2 months nga kaming na-delayed for our PR applications. Tapos yung next step nun guys, waiting na kami ng immigration file number or tinatawag nilang AOR or Acknowledgement of Receipt. So, sa AOR guys, ito yung medyo masarap na sa feeling. Kasi, pag naka-receive ka na ng AOR, alam mo talaga sa sarili mo na whether you like it or not, mapi-PR ka na. So, nandun ka na sa stage na malapit na, malapit na, malapit na. Ganon. So, nasubmit yung PR application namin ng January 4. And then, after 2 months lang, naka-receive kami ng AOR. Ito guys, medyo stressful na ako dito kasi may expired na yung work permit ko. Tapos may expired na rin yung permit ni Aki as an open work permit. Dahil nga, kung ano yung permit niya, kung ano yung permit ko, yun din yung expiration ng permit niya. So, I'm too much stressed for 2 months, I think. I consulted my officer sa Alberta kung ano yung pwedeng gawin, ganyan-ganyan. Naka-receive ako ng nomination, tapos mag-expired yung work permit. Gusto ko guys, ako nang gumawa ng work permit kasi nga, pag magbabayad na naman ako sa agency, ang gastos na naman. So, magkano na naman yun. Whether kung ako yung gagawa nung submission ng work permit namin, 200 lang yung babayaran ko. Government lang. So, ako na gumawa nun. So, after 2 months, luckily, thanks God, naka-receive kami ni Aki ng AOR or Acknowledgement of Receipt. So, with that being said, naka-attach na din yung biometrics letter request from IRCC. So, pagka-receive namin ng AOR, kailangan na din namin magpa-biometrics. So, ayun, since we already paid the biometrics, we booked an appointment at Calgary. So, our schedule was April 17 that time. Medyo nahirapan kami mag-book kasi parang punuan lahat ng appointment nung time na yun. Wala kasi dito sa Canmore ng biometrics. So, sa Calgary lang talaga pwede.
So, parang 3 weeks kaming nag-antay bago magkaroon ng schedule for bio. After 2 months ulit. So, after 2 months from the day na nag-submit kami ng biometrics, doon na naka-receive na ako ng Portal 1. That was June 12, 2024 this year. Through our permanent residence portal, may kailangan kang fill upan. So, papasok ka doon sa permanent residence portal para ma-fill up mo yung hinihingi ng IRCC sa'yo. So, ano-ano yung mga fill upan namin sa Portal 1? Yung name namin, and then eye color, height, you need to include there your UCI number, yung correct email, tapos yung current residence mo, phone number, and then, kailan ka dumating ng Canada, and then, location of last entry. So, isa yun sa mga hinihingi doon sa Portal 1. And then, that was June, right? June 12, 2024. And then, July 2, parang wala pang isang buwan, naka-receive naman ulit kami ng Portal 2. So, yun yung papasok ka ulit sa Permanent Residence Portal, and then you will provide and you will fill up the 3 things that IRCC is asking from you. So, ano-ano yung mga tatlo na yon. So, kailangan mo lang i-check na nasa You're in Canada Declaration. So, i-check mo lang yun na dapat nasa Canada ka kapag nagsasubmit ka ng PR. Tapos, valid mailing address or residential address. So, kailangan mong i-indicate doon kung nasan ka nakatira, kung saan nila pwedeng isend yung PR card mo. Tapos, kailangan mo ulit mag-upload ng photos, PR photo. So, yung photo na sinubmit nyo nung nag-a-apply pa lang kayo ng PR, pwede nyo rin gamitin dito sa Portal 2. Yun nga lang, syempre, kasi within 1 year naman valid yung photos na yun. So, pwedeng hindi na kayo magpa-picture ulit kasi another gastos na naman yun. Parang pumapatak yun na $30 ata. Since dalawa kami ni Aki, parang $60 ata yung nagastos namin for the photos. And lastly, eto na yon, July 15, the day before my birthday, I received a congratulation message from IRCC, including my ECO PR. So yun, PR na kami! July 15 yun guys, before my birthday. Parang grabe, sobrang ang swerte talaga nung mga, ang saya lang sa feeling nung mga panahon na yon, kahit na hindi na ako nag-i-expect na pwedeng mangyari sa birthday ko. Ma-receive ko lang yung PR namin. It's more than enough for all the gifts that I will receive for that day. So, and it happens guys, grabe. Sobrang saya. Iba talaga kapag PR ka na sa Canada. So, ayun guys, sa kabila ng lahat ng happiness na na-experience namin ni Aki noon, medyo doubted kami kasi I received my ECOPR only. I didn't receive the ECOPR of Aquila. So, it took me 1 month to do the follow-up. I emailed the officer na nag-email sa amin ng congratulations, approve na yung PR namin. Tumatawag ako sa IRCC hotline. And guys, nag-web form pa ako 2 times. Para lang, gusto ko lang malaman bakit ako lang ang naka-receive ng ECOPR at bakit hindi naka-receive yung asawa ko ng ECOPR. So, sabi ng agent na nakausap ko sa IRCC, may mga ganong insidenteng pangyayari daw. But anyway, luckily, they clarified naman na sa nakikita nila doon sa profile namin, is parehas na kaming PR. Pero nga guys, kailangan talaga, badly needed ni Aki ng ECOPR. Kasi our SIN number is expired na din. So, hinihingian na din siya ng employer niya ng new SIN kasi expired na yung ginagamit niya that time. And after 1 month, August 14, finally, after all the follow-ups that I did, we received Aquila's ECOPR. And after 5 days, eto na, dumating na yung PR card namin. At sabay-sabay nating bubuksan kasama si Aki. So, eto na siya guys. Hindi talaga namin siya binuksan simula nung na-receive namin to. Actually, si Aki ang naka-receive neto sa mailbox. Tapos sinabi niya lang sa akin na, I think this is our PR card. So, eto, dumating na yung PR namin. Guys, harapan nyo. So, ito yung marireceive nyo. From where? Canada IRCC. Okay. So, we'll open it. And, etong PR card na to guys is valid for 5 years. So, marami ang mga
tao that they are aiming to become a PR kasi hindi lang dahil para they can find another job or they can add their jobs on their own benefit for their additional income. Yeah, aside from that, marami ka kasing benefits na makukuha once you are PR na. Like, you don't need to renew all the time your work permit para lang magkaroon ka ng status sa Canada. So, this PR card retains until 5 years na, you know, you are permanent residents now in Canada at napakaraming benefits na makukuha once you are PR here in Canada. We're so lucky na na-PR kami within our time frame. Masasabi ko lang sa mga TFW na kagaya namin ni Aki na nangangarap to stay here in Canada and matamasa yung buhay ng first world country, na mga naguguluhan, kinakabahan at may kirot na takot kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanila kasama ng kanilang pamilya dito sa Canada. Masasabi lang namin tiwala at dasal lang mga kabayan. Manalig tayo na kung para sa atin ang Canada, God will provide all the resources para magstay kayo. Pasasaan ba't matatapos din yung mga caps and measures na, you know, ginagawa nilang changes dito sa Canada. At for sure, we're hoping na mabalik ito sa dati, no? At masasabi natin na still continuous pa din yung Canada dream ng bawat kabayan natin. And that's it for today's video. Thank you guys for watching. Bye!